Opo. Yung sasabihin ko po ay hindi niyo maririnig sa iba, no? Dahil ito po yung with due respect sa kay witness Tylin Del Campo ng Commission on Audit, no? Sinabi niya yung standard of maaresto kung sino man ang NPA na yun. Sabi niya po, dati nagtrabaho ako sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process. Yung pag-arrest ay nasa lower rank ng success. Ang mas mataas na level of success is na-convince mo yung rebel to surrender without arrest. Surrender peacefully without arrest. So, kung ang patihan ni witness, dapat ma-arresto mo bago maging successful, medyo mali po yun. Kasi po, mas maganda nga kung nakausap mo peacefully, kusang loob, sumuko yung rebelde without arresting the rebel. So, kumbaga, pwede yung funding for preventive rather than curative. I-prevent mo yung dapat iwasan imbes na i-cure mo yung problema na ikukulong mo yung rebelde. Yun yung measure of success. So definitely ito yung matalinong bata na attorney na Attorney Ferrer. no? Ayun. Ang nakikita ko doon parang itong matatanda katulad ko at si due respect kay Attorney Lorna Capunan, idol ko yun ha. Pero nagtataka ako, siyempre pagka naiisahan ka ng bata, huwag kang pikon. Huwag mong papalawin sa puwet, no, yung bata na mas matalino sa'yo, no? So, yun yung napansin ko sa hearing kahapon, parang na-personal na siya, yung idol ko na si Attorney Capunan, na-personal na siya dahil dinadaig siya ng bata. So, yun lang po ang comment ko, no? Sana yung susunod na hearing, huwag pikon. Kasi tama lang naman yung objection ni Attorney Christian Ferrer. Opo. Pero anong dating po sa inyo na yung palang the way sila mag-evaluate itong mga auditor na ito doon sa mga dokumento ay nakabatay po sa kanilang professional, yan gamitin natin yung termino, professional interpretation po nila o opinion pagdating dito nga sa mga dokumento ng pangalawang Pangulo patungkol nga sa paggamit doon sa confidential funds. At sinasabi pala na wala palang specific, tama ba Attorney, na nakalagay doon sa joint circular kung papaano dapat i-evaluate ang mga dokumentong ito? Kasi na-confirm kahapon na batay lamang sa kanilang mga personal na interpretation. Yan ho ba, kung sa batas ho ba natin ay yan ho ba'y reasonable? Makatwiran ho ba mga ganyang pagbubusisi sa mga dokumento o sa mga resibo na tinatalakay dyan ngayon sa impeachment trial? Hindi siya makatuwiran eh. Kaya nga sineperate yung ICFAO, yung separate unit sa loob ng Office of the Chairperson. Kaya nga sineperate yun. Dapat hindi pwedeng papel-papel lang dahil yan confidential auditing yan na dapat parang magtrabaho naman na go beyond the documents, na go for other more credible, reliable evidence. Kaya nga pinapasok yung 1992 circular ng defense na sinasabi ni Attorney Capunan na superseded na daw yon. Napaka-importante ng 1992 circular na yun dahil nung year na yon, kung naalala nyo, transition from Cory to Ramos, yung flagship program ng both President Cory and President Ramos, yung flagship program nila is peace. Kaya nilabas yung circular na yon. Dahil at the time, wala pang confidential fund, Intel fund pa noon, intelligence fund, na gradually nag-shift from Intel to confidential fund para from military naging civilian in nature. Dahil po nung araw, inaakit ng gobyerno, sumuko ang rebels. At yung sukat ng success, hindi yung ma-arrest mo basta-basta yung rebel. Ideally, maganda yan kung ma-arrest mo. Pero yung mas importante doon, ma-convince mo, makausap mo, kusang loob siyang sumuko. And that earns higher points of success. So, itong si witness, si Del Campo, sinasabi niya professional, na uupo ka lang sa silya sa loob ng aircon na kwarto. Hindi ka na mag-analyze, hindi ka titingin sa mas matibay na concrete evidence sa labas. With respect, baka overwork sila, baka kulang sila sa oras, o baka lazy, o I don't like to use those words, no? Pero kung professional ka, hawak mo yung ganyang ka-sensitive na auditing unit, medyo tibay-kabayan mo naman ebidensya mo. Huwag yung puro papel-papel lang na nasa loob ng aircon room na walang
walang connect sa reality sa labas.